Ay, magtatanghali na naman. Ayan. Oras 7:39 mga kapatid. Sa mga magkakapitbahay, uso yung tanungan kung ano yung ulam mo, di ba? Anya si Dayo, si Ilocano. O para naman di na kayo magtanong sa amin, ito papakita ko na sa inyo kung ano yung ulam namin ngayong umaga. Dahil ito na, medyo late na sa almusal dahil sa dami ng ginagawa ni Mrs. So, inaantay namin na matapos siya bago kami kumain. Ayan. At ito nga yung ulam namin, mga kapatid. Parang siniswerte ata kami, diba? Sa panahon ngayon, para sa amin na hikahos sa pamumuhay, pambihira yung ganitong ulam, Ayan. Ayan, salamat sa nagbibigay ng aming pang-ulam o pangbili ng aming ulam. Salamat yun sa mga mababait ko dyan ng mga anak. Diba? Sila yung nagbibigay nito sa amin, mga kapatid. Wala naman kaming trabaho, magulang nila. Dahil yan, ewan ko ba kung ano matatawag sila nitong klase ng pamumuhay namin dito. Diba? Parang para sa salitang Kastila ay nagkakalit-silit siyang buhay. Diba? Dahil sa ang dahilan kasi ay yung kahit ikaw na magulang gusto mo maging mabuti yung mga anak. Ayun. Hindi naman natin hawak yung kanilang isipan, di ba? Kaya ito, nakakaroon ng mga diferensya sa takbo ng pamumuhay, mga kapatid. Wala naman tayong magagawa, tayong magulang kapag ang mga anak natin ay malalaki na, kumpleto na ang buhok. Di ba, mga kapatid? Nung maliliit pa sila, okay, na i-drive natin yung kanilang kilos, pero pag nakumpleto na yung buhok nila, kahit pinalaki mo sila ng maayos, pag nadala sila ng mga nakikita nila, diba? Nainggit sila sa mga ginagawa ng iba ng mga hindi mabuti, diba? Kahit tinuruan mo ng mabuti yung mga anak mo, kaya mas maganda rin pagka minsan, mga kapatid, yung marami kang anak, diba? Kaanak ka ng 8, diba? Kaya 6. O yung 3 nun, hindi maganda yung takbo ng isip. Tapos yung 3 maganda ang takbo ng isip, diba? Dahil hindi lahat ng pagkakataon ay hawak natin yung kanilang desisyon sa buhay. Mayroon yung natutuwa na gumagawa ng masama. Dahil mahirap gumawa ng mabuti, mga kapatid. Napakahirap gumawa ng mabuti at napakadali ang gumawa ng masama. Pero kahit gaano kahirap ang gumawa ng mabuti, mga kapatid, doon pa rin ako. Doon pa rin ako sasama, doon pa rin ako susunod. Di bali maghirap ako. Importante sa mga ng tao at higit sa lahat sa mata ng lumikha sa atin, mabuti tayo. Diba? Anuhin mo yung maginhawang pamumuhay. Andyan lahat sa iyo. Kung patungo ka naman sa impyerno, mga kapatid, diba? Ganun yung nangyayari ngayon. Kaya, ayan. Sana doon sa mga anak ko na naliligaw ng landas,
Hindi ako nagkulang sa inyo. Lahat ng tama, lahat ng dapat sinabi at pinakita ko na sa inyo. Kaya yung obligasyon ko bilang magulang ninyo. Dahil ang obligasyon ng magulang na utos ng ating Diyos Ama, ituro sa mga anak ang lahat na ipinag-uutos ng ating Diyos Ama. Pagdating ng araw, walang sisihan, diba? Hindi mo masasabi na ay yung magulang ko ay hindi tinuro sa amin yung ganito. Hindi tinuro sa amin yung ganon. Dahil yun sa akin nga, nararamdaman ko, yun yung kulang sa magulang ko. Hindi nila nagawa yung obligasyon nila sa amin ng mga anak na ituro kung ano ang gusto ng ating Diyos Ama sa langit. Dahil doon nakasalalay ang ating napakagandang kinabukasan, mga kapatid. Diba? Humanda lang tayo kung ano yung mangyayari sa atin sa mga susunod na araw, dahil kung ano ang ating ginagawa kasalukuyan, mga kapatid, yun ang magbibigay sa atin ng premyo pagdating nung araw, mga kapatid. Gumawa ka ng mabuti, ika ng ating Ama, kabutihan din ang dadating sa'yo. Pag gumawa ka ng masama, masama din ang mangyayari sa'yo, mga kapatid. Yun lang. Salamat sa panonood. Magandang umaga sa lahat.